Mga kababayan, um, ako ay, naghihinala na may masamang plano si Mangga. Alright? Na well, galing na rin sa bibig ni Miss Crisette Loretta Chiu na si Mangga is very cunning. Ibig sabihin magaling manlinlang si Mangga. Alright? Kasi sa mga taong nakilala ko, dun sa diyan sa Pinas and even abroad, dito dito sa abroad, kasi yung iba sa kanila na ano, nagkaroon talaga ng, encounter with Mangga. Alright? Or maybe nasa circle ni Mangga, gano'n, sa mga elite circles. May mga nakikilala ako na mga kahit papaano may mga well-to-do na mga kababayan nating OFWs and even sa Pilipinas ano, mga may sinabi na na-encounter nila si Mangga. And yan daw si Manggang yan ay suplada, maldita, mataas ang ere. Pero kapag in-interview ng media, para bang si Paris Hilton na bigla na pero off-cam, ano yan, dominante. 'Di ba? Iba yung persona niya on cam or sa harap ng camera at iba yung persona niya kapag walang ibang nakamasid na puwedeng maikalat kung ano ang kanyang pag-uugali at behavior. Alright? Kilos, pag-uugali, pananalita. Yun nga sabi ni Miss Crisette, ano yan, at nakakatuwa ha, si Miss Cathy B ano rin, parang she's not for mangga. She believes, no, na alam ko marami sa inyo ang hindi natutuwa kay Miss Cathy Binag. Naiintindihan ko kayo, okay? Kasi hindi yan kumampi sa akin, di ba, nung nagkagulo kami nung isang double agent, nung isang ahas, nung nag-away kami, yun ang kinampihan ni Cathy Binag, hindi ako. I get you, mga kababayan. Pero nakikita ko, little by little, nare-realize ni Cathy Binag na siguro itong mga makamangga ay peke. And then ngayon, binabatikos na ni Kati Binag si Mangga, which is a good development. Sabi ko sa inyo, 'no, marami ang aayaw sa'kin dahil bini-brainwash kayo ng mga makamangga na vloggers or mga IME vloggers na kesyo peke ako, tao ako ni Martin Romualdez. Saan anong klaseng mga ano 'yan, issue 'yan? Ginagawa kayong tanga ng mga double agents, which I think hindi kayo gano'n ano. Pero gano'n kayo tawagin ha, kayo daw na nanonood sa akin mga tanga at bobo raw kayo. Balahura 'di ba? Tinawag ko bang ganyan ang kanyang mga viewers? Hindi 'di ba? Hindi ko minamalit ang kanyang viewers pero may kulto sila. Okay, so may kumbaga marami ang aayaw sa akin dahil binabanatan ko si Mangga, ang katwiran ng mga double agents. Inendorso ni VP Sara, sinusuway mo si VP Sara, eh di anti-Sara pa nga raw ako mga kababayan. Sabi sa akin nung kakilala ko, one day Maui marirealize ng mga netizens or ng mga kapwa natin Pilipino na tama yung mga sinasabi mo. Hayaan mong may mawala, hayaan mong may babawas. Baka nga balang araw bumalik pa yan sa'yo. Sabi ko, hindi naman kawalan kung umalis sila. That mo. 'Di ba? Hangga't ang YouTube, hangga't ako ay may subscribers na 1,000 mga kababayan, I think 1,000 lang yung kailangan ko eh. Hangga't may 1,000 akong subscribers, magbabayad pa rin ang YouTube sa akin kahit putal, kahit kakarampot. Which hindi naman po ako maluho, 'di ba? Marunong naman ako magtipid, okay na 'yon. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako naghahangad ng sobra-sobra. Hindi katulad ng iba ng hilig mag-fundraising. Tapos mahilig mag-donation drive. Tapos ano ba? Grabe na nga yung pagpo-promote niyo sa prutas na yan, for sure namantikaan ang nguso niyo. Malakas ba ang sales? Mabenta no? Nanalo kayo di ba? Nagtagumpay kayo. So, talagang busog ang bulsa ng mga lintian, right? Bukod sa busog sa pangongolekta at pambubudol at solicitation and what not, busog pa sa anes. Sa benta ng yun sa pagkakabenta nila ng prutas na maasim. Okay, so, sabi ko nga, nare-realize ko na parang may ibang balak itong Mangga. At itong mga lumalait sa atin na mga makamangga na mga vloggers, matatalino naman 'tong mga 'to, right?
Minamata nga nila ako eh. So bakit hindi nila naa-analyze or naa-assess man lang yung possibilities na delikadong pumosisyon yan, right? Bakit todo kampanya sila diyan para manalo yan, pero yung Duterte hindi nila tinututukan, plus yung endorsement ni PRRD. Ay kahit si VP Sara nga eh, hindi naman gigil na nung inendorso niya si Manggay, hindi naman siya gigil eh. Di ba sabi niya, ako, alam ko magagalit kayo sa akin, sabi ni VP Sara ng huling meeting de Avance sa Liwasan. Alam ko magagalit ang iba sa inyo sa akin, pero iboboto ko si Aimee. Hindi siya gigil na pakiusap, mga kababayan, iboto nyo si Aimee, mabuting tao ito. 'Di ba? Hindi siya gigil na gano'n. Sabi niya, magagalit kayo sa akin, pero iboboto ko. Gano'n lang sinabi. Kumbaga parang ano lang, lame. Very lame yung pangangampanya. No? 'Di ba? Parang tingin ko nga kay VP Sara, parang natutukan lang yan. 'Di ba? Mukhang na ano lang eh, mukhang na hostage lang, kaya inendorso yung Mangga na yan eh. Kaya mag-iingat ka VP at sana nagigets mo ang masamang balak ng isang yan. So ito yan, sabi ko nga sa inyo, ngayon na nanalo yan, possible pa rin yan na maging Senate President. Ay, ayan nga, kababanggit ko lang sa inyo, kinabukasan, nagpa-interview si Mangga. Ano sabi? Ay, may mga kumakausap sa akin mga senador na kung pwede raw baga akong maging Senate President nila. Galing niya, di ba? Very cunning. So, ang pinalalabas niya sa kanyang narrative na yan, na hindi siya yung may gusto sa posisyon, kumbaga hindi niya pinag-iisipan, kaya lang ay may mga namumunbinsi sa kanyang kapwa-senador na siya na lang ang maging Senate President. So, ang tingin doon ng marami, ay, ang galing naman, talagang marami palang humahanga kay Mangga. Idolo siya ng kapwa niya senador. Ay, okay, kesa naman kay Quezon or kay Soto, yan na lang. Pero yun nga po, pag naging Senate President yan, mga kababayan, she's one step closer to her dream or two steps closer. Sinabi ko sa inyo, di ba, na gustong-gusto niyan maging presidente. Dahil ang narrative nga ng kanyang mga galamay ay siya yung tamang Marcos. Tama? So maling Marcos yung kanyang kapatid at siya yung tamang Marcos. Which, okay, given matalino siya, kumbaga, ang tingin niya sa sarili niya at maybe tingin din ng karamihan, dahil sa sobrang kainutilan ng kanyang kapatid, baka mas maganda pa na si Mangga ang maging presidente balang araw or between Mangga and Ngiwi, si Mangga talaga yung kahit paano makakapag-deliver. Mangurakot man yan, pero ipapakita talaga niya na ang kanilang pamilya ay mabuting mga public servant at maybe Mangga would correct the history, right? Yung pangit na reputasyon sa pamilya nila in the past, na yung tatay niya mandarambong, yung nanay niya ay waldas at kung ano-ano pa, yung pamilya nila ay magna, iibahin niya yun eh. 'Di ba? Pwedeng maging goal ni Mangga or motivation na linisin ang kanilang pangalan. Ay itong kapatid niya, palibasa nga wala sa tamang pag-iisip yata, plus lulong pa, ay wala talagang balak na i-correct yung pangit na impression or pangit na reputasyon nila, lalo pang sinira. So maybe to Mangga's mind, ako ang tamang Marcos, ako ang gagawa, ako ang magaling. At maybe inakala nga niya mga kababayan na mahahawakan niya ang kanyang kapatid or makokontrol niya ang kapatid or magiging puppeteer siya ng kanyang kapatid or ng kanyang kapatid na marionette, right? Pero hindi niya mapasunod ang kanyang ngiwi na ading na yan dahil naunahan siya ni Ahas. Nandyan si Ahas para yun yung magmaniobra. Ay, syempre naman, Mangga, anong i-offer mo? Wala lang. Kundi ang pagmamahal mo as kapatid or ate. Ay si Ahas, kayang i-offer pati bilat, right? Bilat. Bukod sa galing niya as magaling daw na sa management yan eh. Or sa organization, si Butod, di ba? Being a lawyer, hindi siya magaling na lawyer, pero magaling siya sa organizational kinematic. Bukod sa kanyang talino na kumbaga lamang naman kay Ngiwi, ay meron pa siyang kipay.
Ikaw mangga, pagmamahal lang ang kaya mong ibigay. Alam nga, bigay mo ang kipay mo sa kapatid mo. So, kayang kontrolin ni Butod ang kapatid mo at diyan ka nabigo. Kaya, dahil nga sinisira ng kapatid mo ang reputasyon nyo, gusto mo yan ngayong i-correct. Okay? At yung pangarap mo noong 2022 na ikaw ang maging Pangulo, ay maa-achieve mo yan pag nabura mo si VP Sara sa landas mo. Okay? So may isang nakahalata mga kababayan kung ano tong sinister plan ni Ngiwi at may mga nakakapansin mukhang magkakaroon nga po talaga ng matinding sagupaan. Hold on. Let me just show it to you guys. May nakakaramdam na papalapit na ang blood bath. Okay? Ang madugong labanan. And sana prepared si VP Sara at sana i-consider, Madam VP, no? Ako ay tungaw na vlogger. I know wala kang oras para sumilip sa channel ko. Sino lang baga naman ako. Pero sana makarating sa'yo na please consider a scenario and I hope, alam mo to, na yung mangga na yan ay pwede ka talaga niyang burahin sa landas niya. At gagawin niya ang lahat para siya ang pumalit sa kapatid niya para yung sinasabi ni Sas na baka 10 years, 15 years pa yung itatakbo bago nila ma-defrost ang kanilang mga frozen fruits and vegetables offshore, ay magawa nila. Kasi hindi nila yan kayang tapusin in this 3 remaining years. Baka yung maturity baga ng mga naka-time deposit, mga kababayan, ay not within the time frame of 2022 to 2028. Baka it exceeds more than that, like 50 years maybe. No? Baka 50 years ang maturity ng ibang mga naka-freeze or whatever. Oh, so ito po, shinare ng Optic Politics kanina lang. That bloodbath is coming soon. Possible ito kasi papatapos na ang May. And then come July 2, a month after, ditong June, ay possible na yung impeachment. Alright? So, again po, hindi tayo secure pa as of now. Kasi yung Duterte block na tinatawag nila, parang 6 lang. 'Di ba? Or wala pa. Baka mamaya, dahil nga 1 trillion galing na rin sa bibig ni Mangga, 1 trillion ang budget ng impeachment, malay nyo yung ibang Duterte-aligned senators ay bigyan ng malaking chunk nun. Mga kababayan, 1 trillion yon according to Mangga, di ba? 1 trillion ang budget para burahin si VP Sara. Babudgetan. Baka nga dito kinuha yan sa 2025 budget kaya wala nang tira eh. Oh. So, ang 1 trillion is 1,000 billion. Hindi naman 1,000 na senador ang maghahati-hati niyan at kongresista. Ilan lang. Ilan lang yung bumoto against VP Sara, right? 200 plus na senador, na kongresista. Plus senador na sabihin mo 16 ang boboto laban kay VP Sara. Baka nga yung iba maengganyo pa, baka mga 20 ka senador, baka 4 lang yung hindi bumoto na ma-impeach si VP Sara dahil sa taginting at kinang ng pera, bilyon-bilyon ang paghahatian mga kababayan. Pera natin, ginigisa tayo sa sarili nating mantika. So, posible po na papalapit ang impeachment at huwag naman sana. Okay? Pero worst case scenario, sana i-anticipate natin na mai-impeach si VP Sara. Umimik kanina si Jinggoy, mga kababayan. Si Jinggoy na nakakita ng ipis sa Boracay. Nabugbog yung anak ng 3 lalaki. Umimik kanina, ayaw ko ng ganito. Pabebe si Jinggoy ha. Ayaw ko ng ganito, labag na labag. Alam nyo, parang nila yan, strategy nila yan para sabihin na hindi sila after sa impeachment. Ay naku, magkakawatak-watak ang mga Pilipino, hindi to dapat unahin kasi imbes na mga importanteng bagay ang aming gawin, Ulol, Jinggoy, tigilan mo ako. Kapag may impeachment, balitang-balita yan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Mag-gain kayo ng libreng media mileage. Sisikat kayo, makakapagpakitang gilas kayo. Okay? Bukod sa,
ay makakadagdag sa popularidad ninyo kung ano man ang balak niyong, 'di ba, political plan in the future. Itong impeachment ang magpapakilala ng husto sa inyo kung gaano kayo kagaling sa ngalngalan diyan. Nagiging exciting ang Senate kapag may mga bangayan. 'Di ba dati nung nabubuhay pa sila Senator Miriam, yung hindi naman masyadong pinapansin na Senado, 'di ba, nagkaroon ng limelight, nakaabang ang lahat kung ano ang nangyayari sa Senate hearing dahil, 'di ba, lumalaban ng husto si Senadora Miriam. O ganyan din ang mangyayari mga kababayan. Gugustuhin ulit ng mga senador na araw-araw silang napapanood at nababalita sa TV at nai-interview. 'Di ba? Kaya, nako, may naalala kong bigla at nabanggit ko na 'to sa dati nating live, save ko lang from Puting Ahas na naman. Dali ha. Patungkol ito sa mga ahas in a place that you will never expect. Nabanggit ko na rin 'to. So, mga kababayan, itong impeachment, uunahan ko na kayo alam natin na si VP Sara ay matino. Alam natin na hindi yan gagawa ng kabalbalan. Alam natin na malinis ang track record niyan. Kaya lang, dadaanin nila yan sa technicality para talagang ma-impeach. Para mabura sa landas ni Mangga. Okay? Gagawa sila ng paraan. It's not necessarily na si VP Sara yun ang despalko ng pera or nagwaldas ng pera, pero dadaanin nila yan sa teknikalidad para tuluyang matanggal si VP and then mahatulan ng guilty. Pero again, subok-subukan nyo lang gawin yan, mga ahas at mga traidor na politiko at mga politikong namumulitika lang, taong bayan ang makakalaban nyo. Kung hindi bumaba ang tao na nakidnap si PRRD, pag inimpeach si VP Sara, dyan nyo makikita ang galit ng taong bayan. Okay? So, ito pa po yung isang post, mga kababayan, which I agree. Sabi dito ni Maricar Serrano, all out na ang talas ng baba ni Mangga to expunge or tanggalin si VP Sara sa 2028. So, through impeachment. Lakong paki kung ibak nyo ako dahil sa post na ito. That's the truth and I will forever refuse to sugarcoat political bullshit just to avoid getting canceled. All out. Kumikilos. Pati yung galamay. And banggitin ko na dito mga kababayan, meron silang magagamit na double agent para mahatulan ng guilty si VP Sara. And I hope I'm wrong. Pero sa klase ng double agent na ito, na traitor sa mga Duterte, kung multi-million ang kapalit, kahit hindi billion, kakagat ito. I-reveal ko sa inyo sa mga susunod nating vlog. Hindi ko papangalanan, pero makakuha kayo ng clue. Okay? Sa susunod nating discussion. May magagamit silang double agent para si VP Sara ay mahatulan ng guilty. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, kung si Mangga ay nangangarap na siya ang hahalili sa kapatid niya pagkatapos ng 2028, kailangan niyang burahin sa kanyang landas ang mga Duterte. And one way of doing that is impeaching VP Sara. Okay? I hope hindi umusad ang impeachment. Pero sa tingin ko, hindi papayagan ni Mangga na hindi ma-impeach si VP Sara. Bukod sa popularity at laging mapapanood ang mga senador, babango ang pangalan or lalo magkakaroon ng recall, 'di ba, sa mamamayang Pilipino ang kanilang mga pangalan, lalo't bagong panalo sila, magpapakitang gilas. Pag natanggal si VP Sara, Mangga is getting closer to her wildest dream. Tsaka baka mamaya, 'di ba, worst case scenario, yung kapatid niya mangisay. Mas maganda nang mabura si VP Sara sa landas, maalis as VP,
At kapag siya ang naging Senate President, mamimili ang kapatid niya from her and Tamba. And of course, kukumbinsihin niya ng malala ang kanyang kapatid. Huwag ka magtiwala sa pinsan natin yan. Alam mo naman, ako kapatid mo ko, kadugong kadugo mo ko. Magkadugtong ang pusod natin. Ako ang pwedeng humalili sa'yo. Ako ang pwedeng maging Vice President mo na hindi ka tatraidorin. Na hindi nanganganib ang mga kababayan. Kapag naging Senate President si Mangga at nabura si VP Sara, posibleng si Mangga ang Vice President. Kapag si Mangga ang Vice President, wala na yung worries nila na maagaw pa kay Ngiwi ang pamumuno bago mag-2028 or may bumangong pangalan pagkatapos ng pamumuno ni Ngiwi after 2028. Kuha niyo ba? Kasi hanggat si VP Sara ang vice, kabado sila. Baka mangisay yung Ngiwi, mabagbag yung sinasakyan, maaksidente, may sumuntok, may sumapak, may nambato, maging imbalido, ma-overdose. Si VP Sara ang magiging presidente ng Pilipinas. Hindi nila papayagan na makakawala ang angkan nila sa pwesto. Kaya agree ako na may masamang binabalak yang isang yan laban kay VP Sara. And I hope, nakikita ni VP Sara ang possibility na tatraidorin siya ni Mangga sa mga susunod na araw at talaga namang magkakaroon ng bloodbath. Agree? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo. Pindutin niyo yung bell icon ha.